of dirty politics. Yung sariling ginagawa ni Torre na pagpapagamit sa political operations na ginawa niya ang PNP to some extent as a special political mercenary group na hindi dapat, pag sinabing mercenaryo, bayaran, utusan para gumawa at mag-execute ng mga special political operations, ay bumalik po, nagkaroon po ng boomerang effect kay Torre. Kaya tama nga no, ang binabanggit ng universal law na what you sow, you reap. Ang ipinapakalat mo at ipinapasabog mo na kasamaan, babalik sa iyo yan. Kung hindi man kaagad, tiyak na mangyayari yon. Umuulan ang pera sa gitna ng kalunos-lunos at miserableng buhay ng kanyang mamamayan. Itong si Governor Tan, Sherry Ann Tan ng Samar, no? Mga kababayan, si Governor Sherry Tan. Kung ako si Marcos nito, kung matino ang presidenteng ito, pwede niya po ipasuspend yan. Kasi yan po ay iskandalusong pagpapakita ng kawalang damdamin. Ikalyado nila ito eh. Mga kagaya ng kaalyado niya rin pala ang nag-contract ng proyektong 400 million plus, no? Doon sa Benguet, no? 2 proyekto yon na puro na landslide at nawala. At siya mismo pa iling-iling na lang, no? Itong si Kulokoy na si Marcos. So, kahindik-hindik at kasuklam-suklam po itong ginawa ni Governor Sherry Ann Tan dyan sa Samar na nagtatapon ng pera at alam natin hindi nila pera yun. Pera ng mamamayan yun. Pera ng taong bayan yun. Pera sa pangungontrata, pera sa kung saan pa nila kinuha sa kaban ng bayan, nagtatapon. Ang mga tarantado at mga first time kong gamitin itong word, pasensya nyo si Ka Eric, ang mga putang ina nila, na nag-issue na ang Malacanang, no, upon orders of the President through the Executive Secretary na si Theomar Jasmine Golbin. Yes po, notes. Virginia Baldomar and Nelsa Timtim and Ma'am Erlinda Dominguez. Ang binabanggit po ng ulat at nakita ko rin po yung document na pinadala sa akin from Executive Secretary's Office kay Lucas Bersamin na nagsasabi na relieve immediately po from the post as Chief of the Philippine National Police si General Diwata Torre. So kung may OIC na po or officer in charge na nakatalaga, hindi pa po na isasaad dahil ang nakita ko lang po ay document of order na inilabas ng Malacanang upon orders of the President sa Executive Secretary, no? At maya-maya siguro mga alas 9 ng umaga baka magkaroon ng briefing on the media update hinggil po dito, lalo na si Lola Claire Castro, no? Ang tagapagtahol ni Marcos, kung ano ang dahilan at bakit ito nangyari at ano ang mangyayari ngayon kung wala si Torre, naka-floating siya, no? At sino ang mamumuno sa pagpapaandar ng day-to-day operations sa buong bansa ng Philippine National Police. Renato, Kaway-Kaway, and Lydia Fat na hindi naman mataba. Lydia, Randy, ka Eric Panyapunta Anay from Calgary, Alberta, from Randy. Namit na guro, sudaan mo Randy, ano? Sige Randy. Mills May, good morning from Hong Kong. At sa iba pang nandito, Diday Luces at si Rinos Novi Emelda. Thank you, Auntie Diday. Good morning sa inyo. Doc Elmer, thank you and best regards. At ganoon din po kay Ma'am Fair at kay Nanay Charito sa New Jersey. Rose Valle, good morning ka Eric, take care ka always. And si Elmer Portilis, natanggal dahil tinawag na pangit ang mga adik. Nasaktan daw si BBM. Kayo talaga, ha? Elmer Portilis, ha? You're insinuating, ha? Pero mukhang logical ang iyong mga pananaw na yan, Elmer, ha? Dolina Dex, nasaktan daw ang Malacanang dahil tinawag ni General Diwata Torre na ang lahat ng adik ay pangit. Lahat ng involved sa illegal na droga ay pangit, no? But wala naman siyang pinatungkulan, no, ng direkta. Pero syempre, makikita naman natin kanino ba consistent at persistent ang mga allegation of chronic, matagalan na illegal drug substance abuse, di ba, kay Marcos, no? Ka Eric, anong chika?
ba't na-relieve si Diwata Torre? Mukhang malalim po ang banggaan nila ni John Vic Remulla, ang DILG Secretary. Kasi po si John Vic Remulla at ang DILG ang siya pong nagbibigay ng supervisory authority sa Philippine National Police. No? Sakop po ng pangangasiwa sa administrasyong supervisyon ng DILG, ang PNP, ang NAPOLCOM, ang Bureau of Fire, BJMP, yan po sakop yan ng DILG at may mga attached agencies pa sa DILG, mga kababayan, na ngayon po nagpapakita that there are patterns ng hindi po magandang ugnayan just of lately sa pagitan po ng kampo ni General Diwata Torre bilang pinuno ng Philippine National Police at ng Secretary of the Department of Interior and Local Government, no, na siyang Direct Supervisory Authority sa PNP. Sa AFP po, ang Direct Supervisory Authority ay ang Department of National Defense, si Secretary Gibo, Maltese passport holder at dual citizen sa Malta at sa Pilipinas na si Gibo Chodoro, no? Tory for DPWH na ba ito? Aarestuhin niya ang lahat ng mga magnanakaw. Hindi nga niya magawa sa PNP, ano? So, ano pong kwento dito? Ang isa po na lumalabas ay binabypass daw ni Torre, na parang may sarili siyang Torre at kaharian dyan po sa PNP, at hindi siya nangungonsulta sa mga galawan hinggil po sa relief and assignment ng mga senior officers ng PNP. Diyan po nagsimula yan nang nagkaroon po ng reshuffle, reassignment, redeployment ng mga top level, command level, no? Top command level ng mga PNP generals, no? Kasi may naiwan pa yata, natitira pa, dalawa pa yata ang PNP. Ang PME graduates na sa PNP. Ang kanilang pagserbisyo, ang class 92, no? Dalawa or tatlo pa sila, no? I think si General Nartates na taga Ilocos ito, at ito po ay balitang malapit kay Bersamin, at ganun din po kay Marcos din. Kasi ang tatay nito ni General Nartates ay naging bahagi ng PSG yata, or Presidential Security Battalion ni Marcos Sr. noong 1980s or 70s. No? So itong si General Nartates ay PMA Class 92 po yan. Ano? I think magre-retire yan mga 6 na buwan pa. Si General Banak, na naging spokesperson ng PNP Class 92. May isa pa yata dyan, si General Dizon. I don't know kung 92 ito si Dizon o 94 na nakapasok sa PNP. But alam natin po may tinatawag na militics or military politics, at may politics din, police politics. Pagdating po sa ganyan, yan po ay may mga, di ba may sinasabi noon si Diwata Torre na ino-operate daw siya, kinakasuhan siya ng kung ano-anong gawa-gawang kaso, at upang pasamain ang kanyang imahe at ang kanyang service record, no? Eh masama naman talaga ang kanyang imahe at ang service record, no? Pati pagmumukha niya. Nagsalita si Ka Eric, parang maayos ang pagmumukha mo, kalbo ka nga rin eh. Hindi ko naman sinasabing maayos ang pagmumukha ko, mga kababayan, pero yung ginawa niyang paglusob doon sa Kingdom of Jesus Christ, no? Na may mga armado siyang kapulisan, hindi niya sinunod at nirespeto ang mga batayang fundamental na batas sa due process. Ang serving of the warrant of arrest ay binayolate niya. Hindi niya kinilala ang order of the court, no, na may protection order, at hindi niya kinilala na yon ay religious compound at mga religious workers po ang mga nandoon. At ilang beses nilang nilusob ito for 16 days. Inoccupy po ni General Diwata Torre nang siya ay Davao Regional Commander pa ng PNP, at nakita natin maraming nasaktan, may mga namatay, I think 3 or 4 na mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, na mga full-time church workers nila. Maraming mga kababaihan doon ang nasaktan, and kung hindi pa nag-surrender si Pastor sa Armed Forces of the Philippines, hindi pa siya tumigil sa pagwasak ng mga properties, pagsalaula niya sa sanctity of the worship place, at pati na po ang pagbabalahura niya sa proseso ng batas. No? It was a very clear use of excessive force
tantamount even to the definition of state terrorism. So anong maganda doon sa ginawa niya, di ba? Yan ay service record din na walang kwenta at abusado. Ganon din pong ginawa niyang pagpapadukot, illegal na pagpapadukot, cross-border kidnapping, you call it, we name it. It was indeed an extraordinary rendition na ipinatupad niyang illegal orders ni Marcos na dukutin at ipatapon si Pangulong Duterte at illegal na ipakulong sa isang bogus entity na ICC or International Criminal Court. All of those were made so brazen and arrogant by General Diwata Torre na ipakita niya kung gaano kaabusado at nakalapastangan ang paggamit niya ng poder bilang Philippine National Police Officer at wala siyang pagkilala sa proseso ng batas o fundamental na garantiya ng mga karapatang pantao at mga proseso ng doktrina sa tamang pagpapatupad ng isang professional na kondukta ng law enforcement. Yan pong record niya. Pero maliban po dyan, ay matagal na pong gumon ito sa political operations. Nagiging politicized ang PNP sapagkat nagiging political operator si Torre ng mga political orders na ginagamit ang PNP kahit ito ay puno ng kataksilan at paglabag sa espiritu o diwa ng tamang pagpapatupad ng professional na law enforcement. Diyan po tayo, mga kababayan, sabi ni Romel's motivation. Yoho! Narilib na si Diwata. Hello, good morning ka, Eric. God bless. Go, 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 go! Para mahubara na ang gobyernong itong puno ng kabangagan. Nakaw pa more. At si Rico Tenorio, tapos ng Yabang Motore, Elvira Lugi. At ito pa po nang marilib po itong mga senior officers, no, top command group generals, ay binaliktad ng NAPOLCOM, ng National Police Commission, upon the lead decision ni DILG Secretary John B. Crimolia. Ang desisyon na ito ni Torre na maglagay at i-reshuffle at baliktarin at magkaroon siya ng sariling disposisyon ng mga tauhan at mga opisyal ng PNP ay pinahiya po siya dito ng NAPOLCOM at mismo ang namuno sa pagpapahiya na ito at pagtapak sa kanyang otoridad ay si DILG Secretary John B. Crimolia. So meaning to say, mga kababayan, mayroon lang hidwa ang namumuo sa pagitan po ni General Diwata Torre at ng kanyang grupo sa loob po natin na tawag na politics, police politics, no? Mga kababayan, good morning ka, Eric, watching from Africa, sabi ni The Beast, no? Di din nagkakasundo na NAPOLCOM at PNP. Opo, dahil ang NAPOLCOM nga ay nagmamuscle flexing. Ang direktang umuupo po na chairperson ng NAPOLCOM ay ang DILG Secretary bilang representative ng Presidente at sa kanyang kapasidad bilang Cabinet Secretary or the Interior Secretary. So ngayon, binaliktad po ito, tinapakan po ang otoridad ni Torre. Kaya at si Jeric nakarma siya talaga. At isa ito siguro sa dahilan na nakikita natin, the inner working of dirty politics. Yung sariling ginagawa ni Torre na pagpapagamit sa political operations na ginawa niya ang PNP to some extent as a special political mercenary group na hindi dapat pag sinabing mercenaryo, bayaran, utusan para gumawa at mag-execute ng mga special political operations ay bumalik po, nagkaroon po ng boomerang effect kay Torre. Kaya tama nga ang binabanggit ng universal law na what you sow, you reap. Ang ipinapakalat mo at ipinapasabog mo na kasamaan, babalik sa iyo yan. Kung hindi man kaagad, tiyak na mangyayari yon. So, kapag ang pinapakalat mo po ay kindness, kabutihang loob, pagiging matino at matuwid at mapag-alala at mapagkalinga sa kapwa mo, babalik din po ang magandang kalagayan para ikaw ay maging maayos din ang pagtingin sa iyo ng kapwa mo. What you sow, what you reap. Ibig sabihin kung anong itinanim mo, ibubunga talaga niyan. So nagtanim ka ng mga masasamang hakbang, inabuso mo ang poder mo, nagpagamit ka sa mga political special demolition job operations at ginawa mo ang PNP as mercenary organization instead of a professional law enforcement agency of the government. Ito ngayon ang nangyayari, biktima siya
ng politics, police politics. Sa AFP po, militics ang tawag dyan. Military politics. Mardadasa. Good morning ka, Eric. Nagkakagulo na sila. Buti nga, no? At nagkakaroon sila ng sarili nilang mga banggaan. This is an indicator that the trust and confidence of the President ay unti-unti na pong nawawala sa mga pangunahing organisasyon, no? Na nai-involve ang kanyang otoridad, like itong kay Torre, General Diwata Torre, no? So, antayin po natin sino ang papalit dito. Of course, Malacanang will not state kung ano ang rason, pero nakita na po natin na hindi nagkakasundo si General Diwata Torre sa kanyang supervisor. The direct supervisor of Torre is John B. Crimolia, ang DILG Secretary. Kasi hindi naman yan i-relieve basta-basta na Malacanang o ni Marcos na i-order niya sa kanyang Executive Secretary without first consulting the direct agency supervisor. Hindi nila gagawin yan. No? That is a protocol in the operations of government bureaucracy. May mga protocol na tinatawag. So tatawagan niya ni Bersamin o kakausapin ni Marcos si John B. Crimolia at sasabihan siya na kahit hindi attorney, pwede maging NBI. Pwede po, hindi naman requirement. No? Pero advantage po na abogado ka. Halimbawa, si General Fred Lim, hindi po siya abogado. Hindi ko siguro, I think he was not a lawyer, but he became an NBI director during the time of Cory Aquino yata o Ramos, President Ramos. No? Mga kababayan, malinaw po ang nangyayari ngayon ay may inner bickerings. There is an ongoing brewing conflict of interest sa loob po ng organisasyon ng PNP. At si Torre, malamang may naapakan siya at isa dyan ay ang PMA Group 92 na nandyan pa. At syempre nag-aambisyon din po sila na sila ang mamumuno. Marumi po ang laro ng politika sa loob ng AFP at PNP kapag ito ay hinayaan ng mga senior officers na mangyari. Ganun ba yun? Opo, ganun yan. Kaya malamang ay nagkaroon ng falling out si Torre, hindi lamang kay John B. Crimolia, kundi pati na rin sa Malacanang. Okay? At isa pa dyan, matapos kang gamitin, tapos ka na. Meaning to say, mga kababayan, nobody, no one is not expendable. Everybody, everyone is expendable. Kapag natapos ka ng gamitin ng gobyerno na ito, wala ka na. Thank you ka na. Yan din po nangyari kay Ka-Eric. Pagkatapos po kaming gamitin, o nagamit din kami at tumulong, at hindi na kami kursunada ng bagong administrasyon like si Ka-Eric, nagsasalita ako ng aking saloobin at mga pananaw, wala ka na, itsapwera ka na. So I am no longer connected dito po sa mga NTF-ELCAC, sa mga anti-communist insurgency operations, na mga halos 5 taon din po ako dyan na naging consultant ng pagbubuo. In fact, kami po ang lead cadre na bumuo ng mga maraming nilalaman ng mission program na yan at mission direction and orientation, concept of operations ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. But I don't harbor grudges about that. Ang akin pong doktrina sa buhay, huwag mong ipilit ang sarili mo sa mga sitwasyon o bagay o tao na hindi ka appreciated or kailangan. Ilugar mo ang sarili mo kung saan ka makakatulong at saan ka appreciated. At sa tingin ko, ito po ang magandang buhay para sa akin. Hindi man siya very financially rewarding, pero nakakapag-usap tayo. Nagkakaroon tayo ng ganitong mga talakayan. Na ilalahad ko po ang aking saloobin at mga pananaw at nakakapagbigay ako ng mga analysis and views that may of help to you na pwedeng magbigay ng gabay at magmulat sa maraming mamamayan. No? Pagbalik ni Inday Ka-Eric, sigurado, babalik din po kayo ni Ma'am Lorraine. Okay lang po, Ginoong Romel's or Romel's motivation. With or without a position in government, kung anong tama, gagawin ko po. No? But there are consequences to that. No? Halimbawa, gipit at mahirap ang sitwasyon namin, like ako, tuloy-tuloy po ang paggigipit sa akin at sa pamilya ko. Pero nilalabanan ko, no, na hindi po ako tuloy-tuloy na ilubog at mailubog. And I have to do some self-preservation. Okay, Ellen, good morning. So,
Pangalawang rason po, maliban sa internal bickering and political conflict and conflict of interests ng mga power players sa PNP, at malamang sa malamang may role po dito si John B. Crimolia bilang DILG Secretary at bilang namumuno ng NAPOLCOM sa head-on collision na ginawa nilang pagtapak at pagbaliktad sa otoridad ni Torre hinggil po sa reshuffle, deployment, disposition, and reorganization sa loob ng PNP. No? So, ano yan, maingat ka rin dapat dyan sapagkat hindi rin pwedeng mag-micromanage ang NAPOLCOM at ang DILG sa PNP. At hindi rin pwede na walang coordinative and consultative lines ang PNP sa kanyang direct supervisory agencies like NAPOLCOM and DILG. So, kailangan mong balansihin po yan. No? Kasi otherwise, magiging tuta lang, tau-tauhan lang po at disusing robot ang ilalagay na PNP chief kung wala siyang discretionary leeway na gagawin niya ang mga hakbang na nararapat sa day-to-day operations administratively and operationally sa loob ng PNP. Mukhang pakialamero din po ang estilo nito ni John B. Crimolia at hindi rin siya gustong nasasapawan ng otoridad niya. So ito nga, may power play na nangyayari. Mga kababayan, Bixby, Tory was just a pawn and remained a pawn, never a king on a chessboard. I agree. That is a correct observation. Nagamit na siya, no? Ngayon na-realize niya na everybody is always expendable. Kaya nga, wag mong ipilit ang sarili mo kung saan ka hindi tanggap at hindi ka fit at hindi ka appreciated, then go on somewhere else and do something else na makabuluhan, nakakatulong ka pa rin sa iyong bayan at mayroong impact naman sa komunidad at buhay ng mamamayang Pilipino na mabuti. At kahit hindi ka nasa loob ng organisasyon ay pwede mong gawin yon on your own initiative. Si Tory, ambisyoso ito kaya nga siya nagpagamit ng todo-todo. No? He was being used extensively during that time na kailangan pa siya para isagawa ang malakihang mga mercenary and political operations demolition job laban sa Duterte political camp at mga allies ng Duterte political group. Kagaya ng nangyari kay Pastor Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ at sa iba pang mga kaalyado. Kagaya po ng nangyari kay Pangulong Duterte lalo na. No? At sa maraming pagkakataon, nakita natin na ang blind or canine devotion ni Torre sa puder at kung kailangang magpaalipin siya sa puder, ginawa niya, pero ngayon, sumambulak mismo sa kanya. At antayin natin sino ang itatalaga na magiging OIC. No? Ang mga senior dyan na nandyan ay sina General Nartates, General Akubo, taga Ilocos din ito, no? Okubo ba? Okubo. O-K-U-B-O. General Okubo. Kilala ko rin po ito, no? Even General Nartates, nakatrabaho ko po yan nung nasa intelligence group yan ng PNP. Colonel pa siya noon. Ano? Si General Banak, no? Si General Bernard Banak, nandyan po mga seniors yan sa command line ng PNP. At ang si General Okubo, hindi po ito PNP, PNPA. Class 92 yata ito, pero senior ito kay Torre. Si Torre ay PNPA 93. Si Nartates tsaka si Bernard Banak, si General Banak, General Nartates ay mga class 92 sa PMA naman sila. So senior sila kay Torre, mga kababayan. Ka Eric Nartates papalit, di ko kilala yan. Si General Nartates na ba? Na-announce na ba? Hindi ko pa nakita I know him. Ang tatay niya naging bahagi or senior officer sa Presidential Security Battalion ni Marcos Sr. dati. Taga Ilocos din yan, no? Si General Nartates, class 92 yan. Good morning ka, Eric. Nakahabol din sa live mo. Sabi ni J. Smith Official. Thank you po, ha, mga kababayan. So, malaking balita po ito, ha. This is an important development kasi the power play where Marcos becomes vulnerable na marami pong gumagamit ng poder niya, the levers of power. Sa political science, ang tawag po dyan, levers of power, no? Hindi yung lever. Lever is a type po yung levers. Yung tuwerka, yung crew ng poder
Yung paano mo pagulungin, levers, no? L-E-V-E-R-S, levers. The levers of power ni Marcos ay marami po ang pinanggagalingan, may paksyon-paksyon. Halimbawa, ang pakialamirong pinsan niya na feeling presidente ay ginagamit din ang levers of power. Kagaya ng nangyari sa pangangatay, paninindikato at pang-iistapa nila sa budget, no, for the last 3 years. No? Pinabayaan ni Marcos yan. So, yan pong sagot ko. Ano man ang gagawin niyang pag-gimmick at pa-PR, publicity lang po yan. Propaganda lang po yan. Ang tawag dyan, information operations. Napabisita-bisita siya, pagalit-galitan siya sa mga lugar kung saan po may mga grabe ang kalunos-lunos at kahindik-hindik na krimen ng pandarambong at pandaraya at pangungurakot sa mga proyektong ito. Gimmick po ni Marcos yon. Because ang root of all evils in the corruption and plunder restoration ay dahil pinabayaan niya at nakipagsabwatan siya, kinonsinti at nakinabang siya sa ginagawang katarantaduhan at mga kapandarambungan at kadurubuhan ng grupo ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. So, hindi siya pwedeng maghugas kamay dyan, no, sa nagtanong kanina. Kung ano po ang pananaw ko dyan. Marcos is playing information operations. Itong kay Tory, ganito rin po yan. He's trying to play information operations here as if wala siyang sinasanto. Ayun po ang messaging niya eh. Wala daw siyang sasantuhin, pero wala naman siyang ginagawa. So si Tory, ginamit po ito na sangkalan. A sacrificial lamb to show that the powers in the levers of power ni Marcos ay wala si Tory doon sa inner loop, sa pangloob na mga galawan ng poder. Ginagamit lang talaga siya. Tama yung observation kanina, pawn lang siya, no, sa chessboard. Mga kababayan, pinalitan na. Oo, tama po, Boss Vin Gaming. At ang isang gumagamit ng levers of power ni Marcos, itong grupo nila Lucas Bersamin, na kaalyado rin yata ito ng kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos. Kasi hindi siya mananatili dyan as executive secretary kung hindi pa yan kaalyado at grupo ni Lisa Araneta. So isang levers of power po yan. Ano? May isa pang grupo dyan, ang grupo ng mga oligarko sa linya ng mga Subel, mga Aboites, yung nakadikit kay Marcos. At ang mga barkada niya ng mga hindi pa siya politiko, kung hindi siya ay membro pa ng tinatawag na Dictos Club. Dictos talaga. Yung mga kagrupo niya, sila Lagdameo, yan, mga levers of power yan, pero mga secondary levers. Ang primary levers of power po, maayong aga ka Eric sa iyo, no? Sa lahat na nandito sa live niyo. Thank you, Aqua 64 channel. Appreciated. Yes. So malinaw that there is an ongoing internal bickerings, conflict of powers, and political maneuverings inside Marcos. Indicator po yan na hindi kontrolado sa sentro. The centrifugal force of power is not concentrated to Marcos. Kaya po nagagamit nila ito. Nagkakaroon ng maraming komplikasyon ang mga paggamit ng kapangyarihang walang mandato at walang sovereign support of the people, pero nagagamit po sa kabulastugan. Kaya po, ang nangyayari dyan, hindi lang flood control ang kinatay. Yung pagkatay ng mga pundo at inilipat sa mga ayuda ni Martin Tambaloslos, sa AX, AKAP, MAX, TUPAD, yan po ay mga pamamaraan ng Political Bribery and Corruption Fund. And Marcos consented to it for 3 years. In spite of the early warnings ng maraming mga sektor, including ang pag-warning sa kanya ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Hindi niya pinakinggan yon. At ginamit nila ito para palusutin sana ang pandaraya sa PIPI nila, yung People's Initiative na peke. Pinamimili nila pala ng boto yung mga akap-akap nila, no? Kaya umatras sila doon ng nabisto. Ngayon ito naman flood control. At mayroon pa, marami pa pong mga pinasok na mga congressional insertions na ang pagkatay nito ng budget nito ay dahil po nagagamit ni Martin Tambaloslos ang levers of power kay Marcos. At ang kanyang pagiging operatiba ni Marcos sa isang punto ng kapangyarihan ay nagiging lisensya ni Martin Romualdez para gumawa ng kabulastugan, katarantaduhan na nagre-resulta sa tinatawag nating restoration of systematic plunder and corruption.
Pero kaninong nanggagaling po ang principal na pananagutan? Bakit hinahayaan ito? Kay Marcos. The principal accountability in everything goes back to Marcos. Even ang pag-utos kay Torre na at ng kanya mga alipores na kidnapin, no? Ipakidnap, ipadukot, ipatapon si Pangulong Duterte, hindi man mangyayari yon kung hindi pinayagan ni Marcos ang suggestions nila Boying Rimulya at nila John Dick Rimulya at nila Gibo Chodoro, mga kababayan. At na malinaw na nagpapakita ito that Marcos does not know how to decide. Ang tawag niya sa kanya ni former ambassador and now columnist sa Manila Times na si former ambassador Rigoberto Bubi Tiglao, we have a ghost president. If there are ghost projects that cause plunder on the people's money, it happens because there is a ghost president. Tumpak! We have a ghost president. Not goose na na kung sa Ilonggo gansa, goose naman yun, ghost ito. Ito po ay isang multo na uri ng presidente. Nandyan siya pero hindi mo siya mararamdaman. Nandyan po siya pero wala siyang epekto. Sapagkat ang kanyang kahalimbawa nga ay parang flower vase o wallpaper. Dekorasyon lang siya because the levers of power does not have a centrifugal control sa kanya. Nagagamit po ang kanyang poder. Pero pinababayaan niya. Kaya pananagutan pa rin po niya yon. Sunny Boy Rosales, mayang aga ka Eric, may makukulong pa ng mga congressman. Wow, malabo yata yan, Sunny Boy, ano? But, ang importante, nabuksan ang iskandalosong pangungulimbat na expose sa mamamayan, and then we demand for that. Tama ka, no? Kakanta na yan si Tory ka Eric. Hindi pa kasi ang kanyang retirement sa March pa eh. So he is hoping to get back into the graces of the gods in Malacanang. Mukhang kalaban niya ngayon si John Vic Rimulya at ang magkapatid, no? Pati si Boying Rimulya, no? The Rimulya brothers are one levers of power na gumagamit ng poder mula sa presidente at nagagamit nila ito batay sa kanilang kapritsyo at pang-aabuso. Joby Ibarli, si Kokak naman ang feeling president ka Eric. Opo, feeling president pero hindi lang feeling Joby Talagang nai-involve siya sa pagpapatakbo ng gobyernong ito. No matter how many times will they deny it, pero nakikita natin na ang sa likod talaga ng mga maniobrahang ito si Lisa Araneta. Pakialamera talaga siya. Si Imelda naman, kung mangingialam siya noon, at least kahit papano po, ay mayroon po siyang mga naidudulot na mga positibong nangyayari. For example, bagamat pinagkakitaan, at hindi naman po yan may dideny, nangyari naman po ang malalaking projects. No? For example, yung mga Children's Hospital, Philippine Lung Center, Heart Center, Kidney Institute, at Orthopedic Center, marami po mga specialization hospital na umaandar at gumagana yon. Bagamat may mga corruption involved, pero in the bigger scheme of things, napakinabangan po ng mga tao yon. Pinabulok yon ni Cory Aquino instead na i-reform, i-sustain at i-improve. Walang alam din yon si Cory Aquino sa pamamahala Talagang kung ano lang idikta sa kanya ng Kamag-anak Incorporated at mga bulong ng simbahan ng mga manunulsol na obispo at mga pari at madre na barkada niya at na mga oligarkong kasabwat niya, yun lang ang pinakinggan nila. Pero hindi dapat pinabulok po yun. No? I'm talking about things that Imelda Marcos did, no? Aside from the 2,000 plus shoes, pairs of shoes. No? Nakita ko pala yung 2,000 pairs of shoes niya nung kami po ay ini-interview noon ni Daryl Yap. Si Daryl Yap kasi director yan ng mga pelikula. Nakapartner niya si Senator Amy Marcos sa pag-produce yung Made in Malacanang, yung Hero or Murderer, something, na mga pelikula niya, no? Doon po kami na-interview noon sa kanyang Sentiments sa bahay nila Marcos, no? Diyan sa may San Juan. At doon yata na-shoot ang maraming bahagi ng pelikula na Made in Malacanang. Nakita ko po doon, nandun ang mga 2,000 plus pairs of shoes ni Imelda. Sabi ko, paano niya ito ginamit? Siguro may fetish ang tawag dyan, ano? Sa psychological perspective, may fetish. No? Isang sakit po yan
kapareho din ng obsessive-compulsive disorder yan, na hindi mo mapipigilan ang sarili mo, bibilhin mo kahit hindi mo gagamitin, pero dahil gusto mo lang, nagagandahan ka lang, no? At parang unique, no? Kagaya din itong fetish, nitong Diskarte-Diskaya couple, na nakita niya lang maganda, may payong na nakalubog sa loob ng pintuan ng sasakyan, binili niya. Worth 32 million yata ang sasakyan na yun. Grabe, ano? Ka Eric, sa tingin ko lang, medyo sketchy yung suhol kay Libeste. Yun parang PR lang yun, parang di panipaniwala. Opinion ko lang, ha? I respect your opinion. Pero mahirap din naman kasi na ipaset up niya yung tao na hindi naman niya kalaban yun sa politika. At pangalawa, sa tingin ko, on the other side, baka sinubukan niya siya. Para siya ang iset up, subalit na baliktad ang sitwasyon. Na-entrap yung tao. Sapagkat ang lahat po ay pwedeng masisilaw sa pera eh. And I do not think so, nagagawin yun ni Libeste para magpasikat. Sikat na siya eh. Congressman na siya, bilyonaryo na siya eh. Before pa siya pumasok sa politika, malaki po ang kanyang tinutubo sa mga solar farms, sa mga renewable energy na pinapasukan niya ng mga negosyo, no? So, I do not think so, El Monge, napapatulan niya yung ganong katsipipay na gimmick para lamang makilala siya. On the other hand, para sa akin, baka sinubukan siyang suhulan na ang purpose ay set up siya. So, balit na baliktad na pa-entrap ang tao. Yun ang nakikita ko, no? There are always two sides of the story. But, ang problema ngayon, the body of evidence was recovered. May amount na mga 3.2 million pesos, may arestadong tao, may crime scene. So, sa weight of things, nasa tao ngayon ito, palalabasin niya, na sinet up lang siya at napa-entrap, no? At ang body of evidence ngayon ay nagpumapabor sa revelations ni Congressman Libeste, El Monge, no? And I don't want to entertain your opinion, though I respect it, sapagkat opinion niya ni Benny Abante. I do not mean na pareho kayo ni Benny Abante ng pag-iisip, no? Kay Eric, ang ingot naman nung suhol, alam naman niya na bilyonaryo yon. Kaya nga, you have your own opinion, but I have a different view on that. Ang pagtingin ko, sinubukan niyang diskartehan nila, hindi lang siya, may sa likod noon eh. Marumi ang laro ng politika, El Monge. There are always dirty attempts to destroy you. So, posibleng pinuntahan siya and then pinapakagat. Kahit alam nilang hindi naman yun kakagat. At subalit, they are trying to set up things about that. Subalit na baliktad ang sitwasyon na pa-entrap si district engineer. But no matter how you view it, El Monge, the body of evidence right now ay pumapabor kay Libeste. So, it's the other side of the story to prove na siya ay pina-entrap upon set up na diskarte ni Libeste. But nonetheless, it is incontrovertible, on the other hand, mga kababayan, hindi na po mapasusubalian that the District Engineering Office, diyan kinakatay ang mga proyektong ito matapos ipalusot sa Kongreso ang mga illegal na mga congressional insertions na ito. So, yun po ang mas mahalaga. The District Engineering Office serves as the conduit and counterpart po ng mga kontratistang kongresista at kongresistang naging kontraktor at ng kanilang mga kasabwat na mga criminal contractors at mga taga-DPWH na mga criminal din. Doon po yan kinakatay, dumadaan sa District Engineering Office. If it was designed by Congressman Libeste to appear as if he is a hero, then it is for those who are alleging that to prove na ginawa niya yon. But right now, the body of evidence, the circumstances, and the correlation to historical situation right now, pumapabor sa kwento ni Libeste. So clear na tayo dyan, El Monge. I will always respect other opinions. Pero yun din po ang pananaw ni Abante. First time daw ito na mangyari. Hindi ibig sabihin kung first time niya nalaman, ay hindi nangyayari. It does not follow po. Ang tawag po dyan ay non sequitur. It does not follow na kung ngayon lang nangyari yan, ay hindi nangyayari yan noon.
O kung hindi mo nalaman noon at ngayon mo lang nalaman, ay hindi yan umiiral noon. Ang tawag po dyan is the argumentum non sequitur. It does not follow. Okay? Good day po ka Eric. May God bless you sa totoong kaganapan sa ating bansa. Well, para sa akin po, whatever the value is there, kung yan ay propaganda at set up gimmick ni Libeste, mananagot siya sa taong bayan. But as of now, the body of evidence of the crime at yung historical and actual correlation of events sa kanyang mga narrative ngayon, pumapabor kay Libeste. At ako ay naninindigan, regardless of the Libeste expose on the attempted bribe against him na na-reveal ngayon, the fact remains, it is incontrovertible, no? Pero minsan, nagkakaiba din ang opinion natin sa ibang issue. Okay lang po yun. We respect each other's opinion. At ako po ay hindi kagaya ng ibang mga political commentators sa social media na sarado o nagmumura ng kanilang mga audience, no? Kapag may nakikita pa akong mga negative opinions, either yan ay dinidelete ko lang or ini-ignore. Pero dahil si El Mongge po ay valid opinion naman ang sa kanya, tinitingnan ko rin. Pero para sa akin, El Mongge, when we analyze things, there are three levels para tingnan yon. Historical account and historical correlation, actual events correlation, and parallel operations na mga bagay-bagay. At pangatlo, yung body of evidence, documents, testimonies. No? Right now, pumapabor lahat kay Libeste. But of course, Libeste may not be a saint. Hindi po ito santo. At kung ginawa niya ito para magpa-hero at magpa-kitang gilas, then pananagutan niya yan sa taong bayan na pineke niya ang operations na ito. On the other hand, regardless kung ito ay mayroon pong existence of doubt dito sa Libeste revelations and entrapment case of a bribery from a district engineer, it does not also erase the truth that even the DPWH secretary, inaamin po niya na ang katayan at mga ataduhan at mga panggagahasa sa pundo ng bayan at mga pang-istapa at magsindikato sa mga kontrata sa DPWH pababa doon sa District Engineering Office. Even former DPWH Secretary Babe Singson ay sinabi niya rin po yan. At marami pang mga taga-DPWH ang nagpapatotoo that the District Engineering Office controlled mostly yan na mga kongresista, conduit, daluyan nila yan ng mga pondo na pinapalusot nila sa Kongreso at doon nila hinihigop. Either may kasabwat silang kontraktor, pamilya nilang kontraktor, dami ang kontraktor, at kasabwat pati ang taga-DPWH. That's the operation of things, no? Thank you so much. Marami kaming natutunan. Watching from Toronto, sabi ni Rose Valenzuela. Thank you, ha. Thank you din, El Mongge, ha. At wala tayong, hindi ka rin napipikon kapag ako ay nagre-rebuttal sa iyong mga opinion. At napapakinggan mo rin ako at nababasa ko rin ang mensahe mo. Yan po ang beauty of intellectual and honest and objective discussion, no? Mga kababayan. Sinasabi ko rin po hindi lahat po sa panahon ni Pangulong Duterte zero corruption. Pero very minimal ang chance and opportunity to execute corruption. Siyempre, may mga malalapit sa kanya na dumidiskarte. At tayo naman po ay hindi inosente para hindi kilalanin na nagaganap po yan. At pero ang kaibahan po, mga kababayan, ay malinaw na ang panahon ni Pangulong Duterte po, lahat po ng mga gustong mangurakot, sila po ay hindi basta-basta makakapagsagawa ng pangungurakot kung hindi nila sigurado na may kalalagyan sila kay Pangulong Duterte. Yun ang kaibahan, may fear factor. Respect lang dapat, di ba, ka Eric? Solid DDS tayo. I agree, El Mongge, no? Your theory may be correct, but it needs to be proven in the course of the things, no? Kasi kung tama si El Mongge, kawawa naman po itong district engineer. Pero papaano mo po mapapaliwanag na pinapunta niyang district engineer, tapos doon niya i-set up at ipa-entrap? Mukhang unless close sa kanya to, kauupo lang po niya kauupo lang niya. And malinaw po na kilala naman siya and he does not need national prominence. Kilala na po ang pamilya Libesting ito. So I don't know because we are not all there,
But ang pagbabatayan natin ang circumstantial and correlation of events at ang existence of body of evidence, no, mga kababayan. Then let it be investigated kung ito ba ay self-styled at diniskarte na entrapment para lumabas na hero si Libeste. But nonetheless, regardless of that, it will not erase, it will not controvert sa katotohanan po. Maita Pangilinan, it's okay. You can do the replay. Marami kami na pag-usapan, Maitay. Cynthia de los Reyes. It will not controvert the fact whether sinet up at pinalabas lang ang entrapment na ito ni Congressman Libeste, ang katotohanan po ay nagpatotoo na. Si Secretary Bunuan, Secretary Babe Singson, and many from the DPWH, and even the senators themselves at mga kongresistang ito, alam po nila na ang katayan at ang sinindikato at mga inistapa ng mga pondo nagaganap sa DPWH, hindi lang sa region, kundi doon mismo, sa District Engineering Office. At ang District Engineering Office po, notorious yan, hawak yan ng mga kongresista. So kung kurakot, bulok at magnanakaw ang kongresista, ang epekto po niyan, mabilis higupin ang pundo. Ayun, klaro tayo ha. June Gallardo, si Tori ay sinibako po, topic namin yan kanina. June Gallardo, ang dumi talaga ng gobyerno ni Baby Im. Good morning ka Eric from New York, si Maximo Simbulan. Thank you Max, thank you din El Mongia sa iyong healthy discussion. I agree, kailangan po natin maging bukas sa mga talakayang ito. So ano po ang suma total ng ating pinag-uusapan ngayon? Ang lahat ng ito po nagaganap dahil si Marcos ay considered ghost president. Not because hindi siya nakikita physically, subalit hindi po siya nararamdaman. The real governance and the truest sense of leadership wala sa kanya. Kaya tinatawag na ghost president. Yan. Hindi po ito, thank you JM Vlogs, no, pagbasa ng comment ko. Ochida Sally, ka Eric, may Blue Ribbon Committee ba ngayon sa kwan po September 1? Cesar Ocero, ang tingin ko dyan ka Eric, ginamit si Libeste. Tamba para isipin ng mga tao na hindi tumatanggap ang mga kongresista ng suhol. That can be also possible na gamitin siya, pero hindi na po mapasusubalian na umiiral po ang triumvirate of evil sa anatomy of the flood control plunder. Mula sa Kongreso, kakatayin ng pondo, illegal na ililihis, at yan po ay established, no? No less than Congressman Toby Chanco, Congressman Ungab, at marami pa ang nakapag-establish niyan na talagang dinadaya. Mula sa National Expenditures Program, ay kakatayin nila, palulusutan nila, i-insert nila, at walang minutes may small committee pa. Mula doon, yun ang first angle of triumvirate sa mga congressman, no? May kasabwat din mga senador dahil napapalusot sa vice cam. Pagbaba sa DPWH, ipapasok po yan doon sa regional office, pababa sa district engineering office. Yan ang second triumvirate angle. Ang third triumvirate, para mahigop ito, mga kontraktor na kriminal, nakasabwat po nila. Yan po ang nagaganap. There is the evil triumvirate in the anomaly, in the anatomy of the anomaly ng mga nagaganap po sa ating bansa pagdating po sa pangungurakot sa kaban ng bayan. So regardless kung ano po ang katotohanan ng totoo ng solido sa Libeste Revelations and Expose na ito, hindi po mas pasubabalian, hindi po may itatanggi na umiiral po itong evil triumvirate in the anatomy of the anomalous, plunderous, and notorious na iskandalo ng pangungulimbat sa kaban ng bayan. Hindi na po yan mabubura. Katotohanan po yun. Christopher Santa Kasaul, Onilram Nawaik. Magandang umaga, sir. Salamat po sa mga pagpapaliwanag mo. Unti-unting lumalabas na mga karma sa kanila. Opo, there is now an internal rift. Undeniable na po yun. Reschedule po ang Blue Ribbon September 23. Really? Hindi ko pa nakita announce ZY. Baka may mga arigluhan at may mga gapangan na nangyayari
We are not so sure about that kasi may mga senador na lumalabas, si Joel Villanueva. Grabe po ang kanyang emotional na birada, galit na galit. Very valid ang kanyang reason. Pero ang pamilya niya ay nakikita po kasama ng mga kontraktor na mga itinuturong nagpapatupad ng mga pangangatay ng pondo at pangungulimbat, mga ghost projects, including itong may mansyon sa Newport Coast, California, allegedly, na pagmamayari ni Garjola. No, mga kontraktor ng mga sindikato itinuturong kasama ng kapatid niya ni Joel Villanueva at pati siya nag-i-endorso din sa mga contractors na ito. So baka pinag-uusapan nila paano, tama ka Eric, santo-santo yung si Villanueva. Tama, Elmong. At si Grace po ay nakinabang din po ang anak niya doon sa ayuda-ayuda ni Martin, no? I think they were given ng Senado ng 3 billion or 4 billion na pinartida nila ang mga ayuda during the elections. So, alam natin na ang ayuda ay illegal insertions yan at yan ay political bribery at political corruption fund. Oh, September 1 yata ka, Eric, nga, may nagsasabi si Unknowns reschedule sa September 23. Nakita ko po, September 1 ang hearing. And that would be on next week, no? Tama, next week pa. Kailan mang September 1? 28 is Thursday. 30, I think September 1 will be Monday. Yeah, I think Monday or Tuesday next week. Elmonggi, nag-birthday pa yan sa National Museum. Sa gitna ng unos, napaka-insensitive. I agree. Ito pang, speaking of insensitive, give me your 5 minutes please. Mga kapatid. Umuulan ang pera sa gitna ng kalunos-lunos at miserableng buhay ng kanyang mamamayan. Itong si Governor Tan, Sherry Ann Tan ng Samar, no? Mga kababayan, may sayawan, birthday ng gobernador. Babae po itong gobernadora nila. Pamilya ito ng mga malalaking politiko sa Samar. Umuulan ang pera, nagpapakalat ng pera. Tinatapakan, sinasayawan, naiiskandalo talaga ako at nagagalit na sa gitna ng kalunos-lunos na kalagayan ng buhay ng mga mamamayan, sinasalanta ng baha, landslide ang probinsyang ito at walang maayos ito na kabuhayan ng kanyang mamamayan, and yet nagpapaulan, nagtatapon ng pera, literally, sa harap ng maraming tao habang nagugutom ang kanyang mamamayan at ang mamamayang Pilipino. Walang kumukundina. Dapat paimbestigahan ito ng DILG at isuspend ito. This is an ostentatious display of wealth. Ito po ay kahindik-hindik, kasuklam-suklam na pagka walang damdamin. Yan pong ibig sabihin ng ostentatious display of wealth, mga kababayan. Itong si Governor Sherry Tan. Kung ako si Marcos nito, kung matino ang presidenteng ito, pwede niya po ipasuspend yan. Kasi yan po ay iskandalusong pagpapakita ng kawalang damdamin. Kaalyado nila ito eh. Kagaya ng kaalyado niya rin pala, ang nag-contract ng proyektong 400 million plus, no? Doon sa Benguet, no? 2 proyekto yon na puro na landslide at nawala. At siya mismo pa iling-iling na lang, no? Itong si Kulokoy na si Marcos. So, kahindik-hindik at kasuklam-suklam po itong ginawa ni Governor Sherry Ann Tan dyan sa Samar na nagtatapon ng pera at alam natin hindi nila pera yun. Pera ng mamamayan yun. Pera ng taong bayan yun. Pera sa pangungontrata, pera sa kung saan pa nila kinuha sa kaban ng bayan, nagtatapon. Ang mga tarantado at mga first time kong gamitin itong word, pasensya nyo si Ka Eric, ang mga putang ina nila, sorry for that, ang mga tarantado, wala man lang damdamin, no? Nagtatapon ng pera. No, i-check nyo yung ginagawa nitong gobernadora na ito. Kulukoy talaga ito. Ang pinakamaraming NPA, nung panahon ako'y aktibo pa sa CPP, NPA, and if Samar, umaabot po yan ng mahigit 1,500 ang full-time NPA dyan sa buong Samar provinces. Dahil hindi maramdaman ang gobyerno dyan. Walang kwenta, tarantado, abusado at kurakot ang mga gobyerno dyan.
sa matagal na panahon. Kaya mabilis ang recruitment namin noon sa CPP, NPA, NDF. No? Makakapagmura ka talaga. No? Ayaw kong gamitin yung PI na yun. No? Kasi para yan kay Pangulong Duterte, authentic siya eh. Hindi naman pa po ganun. No, ka Eric, sa tingin ko, diversionary tactic naman itong relieve ni Tory. Whatever it is, he deserves it. No? Mga kababayan. Kahit diversionary tactic, he deserves it. Pero para sa akin, the real story there, may power play, may inner conflict, may bickerings. So yan po yung indicator. So, nasa sa atin lang po yan kung magpapadivert tayo ng attention. Hindi naman natin na-divert eh. Napag-uusapan pa rin natin. No? Depende po yan sa pag-handle ng issue. Para sa akin po, deserve ni Tory yan. Pero kulang pa yon. Dapat nga kasuhan siya sa kanyang mga pananagutan sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte, pagpapatapon at iligal na pagpapakulong. Paglusob nila sa TOGC, no? At sa lahat ng mga ginawa niyang mga kalapastanganan, kina Pastor Kibuloy at sa mga manggagawa sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi naman tayo nadidistract eh. El Mongge. Ka Eric, kumusta ng NPA sa Pulilio Island? Wala na pong NPA doon. Pabagsak na sila. But nire-recover po nila ngayon sa pamamagitan ng alyansa kay Martin Romualdez at kay Marcos. Normal po yan ka Eric na mapamura ka. Grabe po yun, ano? Yung kay Governor Sharian. Terrible. Bastusan talaga yon. Garapalan. Magtatapon ng pera, ha? Mga kababayan. Siguro papalakpakan natin siya kahit kurakot ang ang kanilang pamilyang ito diyan sa mga pang-proyekto at pang-gobyerno nila sa Samar. Kung nagpatawag siya ng taong bayan at nagpakain, nagpakatay ng mga baboy at baka, ibinili yung pera na yon ng mga bigas at pagkain at may pa-take home sa taong bayan. Yun, papalakpakan natin siya kahit alam natin na sa likod niya nangungurakot siya at galing yun sa kinakurakutan niya. At least may bumalik at hindi po ganun na nagtatapon ng mga pera.